One of the greatest law that I've learned in life is the law of opposite. Principle yan. Parang law of gravity. Hindi mo pwedeng labanan ng gravity. Kahit anong kulay mo, timbang mo, itsura mo, pag tumalong ka ng building, babaksak ka. Ganon din ang law of opposite. The short-term effect is always the opposite of the long-term effect. If you play now, petik-petiks ka, you pay later. If you spend now, magpakayolo ka, okay lang. Gusto mo yan eh. Pero wala kang ipon later. Suffer later. If you save now, you enjoy later. If you build your business now, diba? You retire later. Huwag mong solusyonan ng mabilis yung problema. Ang unahin mong solusyonan yung kaisipan mo, and then the rest will follow. Ito pang isang law na naunawaan ko na sinusundan ko sa buhay. You cannot solve a permanent problem with a temporary solution. Ang ganda, no? You got to solve a permanent problem with a permanent solution. So kung may utang sila, coach, huwag silang uutang sa iba para mabayaran yung utang nila. Ang gawin nila, dagdagan ninyo yung kita ninyo. Yun ngayon parating sinasabi, dagdag ng kita eh. Kunyari itong bote na ito, di ba, puno. Lagyan mo ng butas to. Ano mangyayari dito? Dahan-dahan maubos yan. Tama o mali? Tama. Gusto mo mapuno to? Yes. Anong solusyon? Takpan mo muna yung butas. Takpan mo muna bago mo lagyan. Pero kung sinasabi ng ibang tao, hindi, ang solusyon dyan, dagdagan lang yung kita. O sige, tagas, ubos na, di ba? May butas. O dagdagan mo kita, ano mangyari ulit? Tumatagas eh. Kailangan talaga bawas dagdag method. Bawasan mo muna ang mga gastos na hindi mo talaga kailangan. Pag nabawasan na, dagdag. Pag dumadagdag na yan, mapupuno na to. Mindset talaga eh. That because of your mom, yung mga turo, ngayon naaalala mo, di ba, coach? Kaya pala ako naging chingkitan ngayon, hindi pala dahil magaling ako magsalita. Kaya pala ako naging chingkitan ngayon, hindi dahil sa magaling ako sa public speaking, magaling ako makiharap sa tao, hindi pala. Dahil pala ito sa nanay ko, na nagturo sa akin mula pagkabata. Kung ano man yung natutunan ko sa labas, additional na lang yun. Eh, syempre, nagkamalay ka na, naunawa mo na. Ito pala yung pampatibay. Para sa akin, ma-reject yung masabihan ng masasakit. Okay lang. Normal. Kinakatakutan ko sa buhay ko ay maghirap. Kasi alam kong mahirap na maging mahirap eh. At ayaw ko na bumalik sa ganung sitwasyon. Kaya nga, para sa mga tao nakikinig at nanonood ngayon na natatakot na magnegosyo, pumili ka na rin ng takot. Ano mas nakakatakot? May nagkasakit sa pamilya, kailangan mo pumunta ng ospital, i-ospital ang iyong mga mahal sa buhay at wala kang kapera-pera at mangungutang ka sa mga mata pobre mong mga kamag-anak. Ano mas nakakatakot? Eh ako takot na ako sa ganung mga sitwasyon eh. Kaya sinasabi ko, basta marangal, gagawa ko ng paraan para makalabas ako sa ganung klaseng sitwasyon. Marangal, moral, ethical, gawin mo.